So, dito tayo sa paggamit ng real life na examples ng Boolean expressions at initong operators natin. Greater than or equal to operators. Gamit muna tayo ng simple na statement. Makikita natin dito sa variable name is my age is equal to 20. Tapos sa voting age naman is 18. Lagay tayo ng cout and insertion operator and then compare natin ang age ko if it is greater or equal to the voting age. So, kapag ganito, dapat ang lalabas is true or 1 since yung age, my age na variable is greater than 18. Let's try it. Ayan. Kita natin na it is 1. So, meaning na it is true na mas mataas ang my age kaysa sa or mas mataas or equal to the voting age. Gumamit naman tayo ng more complex one by paghahalo ng if and else statement. Kapag gagawin yun, if ayan, if my age is greater or equal to the voting age, tingnan natin ang isang example dito. Lagay dito na pwede mo siyang pwede mo ilabas na you're old enough to vote if true yung statement or yung variable na nakalagay dito and not old enough if false naman or hindi ka pasado or wala ka pa sa voting age. Okay, let's try building this block of code natin. Ito nga pala yung wait lang. I'm type it out para hindi tayo mahirapan. If bracket. Di ba pala? Cout. Enough to vote. Tapos, else. Double check natin to. Ayan. Bracket. Tatatalan cout. Statement. And bracket. Tapos else. And then another bracket. Open bracket. Okay. After ng bracket dito, lalagay natin yung else. And then, open bracket ulit. Tapos sa baba nun is yung laman niya, which is yung cout. Not old enough to vote. Ayan. Lagay natin. I-run pala natin. Again. Ayan. Ayan, old enough to vote yung nakalagay since 20. Tapos yung voting age, my age dito, taas is mas mataas sa 18. Pero if ilalagay ko dito is, for example, 16. Ang lalabas dapat dito is etong second statement which is not old enough to vote.
And we have a fun. Look, ayan, okay na. I-run natin. Ayan. Since 16 ang inilagay ko sa variable na nandito, ang lalabas ay not old enough to vote. Ayan, nandito sa ating output. Not old enough. Isa-isahin, ulitin natin tong part na to. Isa-isahin natin. Para hindi kayo mahihirapan. So, ang code na to, ito yung variable natin. Int. Int is for integers na whole number. My age, yung variable name. Ito is yung value natin. Dito naman sa baba is yung if and else statement. If, tapos, nakalagay dito is yung condition na ilalagay natin. Lagay natin ng condition. Yung nakalagay dito sa loob. Kung ano man ang ilalagay mo dito, is dapat meron siyang ganito, yung comparison operator. Kung greater or less than or equal to yung nandiyan. Is kasama niya yung condition. Which is ito, dalawa. And then, lagyan natin siya ng curly bracket. Tapos sa loob ng curly bracket natin is ilalagay naman natin itong cout natin, which is if true yung ano natin, variable natin, ang lalabas is ito. If false naman, ito. Almost same example din to doon sa binigay ni sir. Pero yung binigay niya is yung age and height. Pwede rin natin gawin yun. Ulitin natin. Lagay naman natin dito yung height. For example, 156 centimeters. Or sa height natin. Ay, huwag natin lagay ito. Numbers nga lang pala. Pwede. Okay. Papalitan naman natin yung condition. So, if ganun, palitan natin itong condition natin. Open bracket, and then, gawin naman natin my age would be equal to greater or equal to 20. Then, lagyan natin siya ng another condition. Paggamit natin ng double na, alam ko logical to. Ito, logical. Logical operator. Lagyan naman natin yung sa height. The height should be less, greater than or equal to 140. Close bracket. Closing bracket. And then, lagyan natin yung nakalagay sa statement. If true siya, both is true, lagay natin, yes, galing. Tapos kapag di naman siya true, lagay natin, lalaban ka ng bayan. Wala, something funny lang. Okay, run natin.
kalaban ka ng bayan. Hala, bakit? Kahit 156 yung height mo, kahit ito ay true, kung false naman ang unang or yung other condition, magiging false ang kanyang output. Pero if papalitan natin 'to, gawin nating 30 for example, i-run natin. Yes, galing ang lalabas kasi true and true ang na-satisfy niya doon sa condition natin. Ulitin natin yung natutunan natin kay sir false ang kapag naging false ang lumabas dito, false na agad. Kapag false parehas, false pa rin. If true naman, parehas or na-satisfy niya yung condition, true siya lagi. Okay?